awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na naka-online ngayon, nakatutok sa ating live streaming. Bago po tayo magsimula sa ating gawain sa umagang ito, lagi po natin sinasabi, pakibati naman po yung ating mga kapatid na halos karamihan sa atin ay every Sunday lamang nagkikita. So muli po, magandang umaga sa bawat isa. Batiin natin ang ating mga kapatid at binamati rin natin ang ating mga kapatid na nakatutok ngayon sa ating online or sa ating live streaming. So I hope of course you were able to greet one another in Christ Jesus. So may I request everyone to rise para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Natin po matatagpuan sa mga awit 98 verses 4 to 6. Magandang balita, Biblia. Sabay-sabay po nating basahin kung ano ang sinasabi sa mga verses na ito. 4. Magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugon din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon para sa isang panalangin. Ama naming Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat, Ama, sa panagbagong araw na ito na iyong pinagkaloob sa bawat sa amin. Muli, salamat po sa isang nagdaang linggo na kung saan alam namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na nararanasan ng bawat isa. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kabalahan, sa kabila, Panginoon, ng mga nangyayari sa aming paligid, you are there for us, O Lord. You constantly remind us na wala kami magagawa sa aming mga sarili, kundi magpatuloy lamang kami sa aming pananampalataya sa iyo. At sa pagkakataong ito, Panginoon, this is your day and we have to celebrate, we have to rejoice, Panginoon, dahil alam namin sa umagang ito, sa anuman po mangyayari sa aming gawain, patuloy lamang, Ama, na ang iyong pangalan ang maitataas sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang, Ama, na sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng salita, Panginoon, na manggagaling sa iyong mensahero sa umagang ito, at maging sa mga magaganap pa, Panginoon, sa umagang ito, muli, Panginoon, tanging pangalan mo lamang ang siyang aming itataas. Maging sa aming po mga kasamahan na wala pa po sa mga pagkakataong ito, and they are planning to come here, Panginoon, nawa makarating sila dito ng safe and sound. Sama-sama kami, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, at sama-sama rin kami na makatatanggap ng pagpapaling ng tanging sa iyo lamang nagmumula. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, this is your day, kaya't alam namin, muli, pangalan mo lamang ang siyang aming iangat. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Ang naniniwala po ako na bawat isa excited na magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Minsan pa po bigyan natin ng isang malakas at mataas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga po sa ating awitin,
Sa lakas ng sigaw, kalaban mo, kalaban natin ay tatakbo. Kaya sa oras na ito, handa po ba tayong sumigaw para sa Panginoon? Handa po ba nating ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos? Hallelujah! Purihin ka o Diyos, dakilain ka, purihin si Yahweh, purihin ka o Yahweh sa aming mga buhay. Hallelujah! Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, papuri sa langit, sa lakas na taglay. Sa kanyang mga ginawa, purihin ang pangalan niya. Sa tunog ng trompeta, dakilain siya. Ipalakpak ang kamay, tayo ay sumigaw. Purihin ang Panginoon kailanman. Purihin si Yahweh sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh. Hallelujah! Purihin ka o Yahweh sa aming mga buhay. Minsan pa sa banal na templo, sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, Ang Diyos ay awitan, papuri sa langit, sa lakas na taglay. Sa kanyang mga ginawa, purihin ang pangalan niya. Sa tunog ng trompeta, dakilain siya. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay, tayo ay sumigaw. Purihin ang Panginoon, ang Panginoon kailanman. Purihin si Yahweh sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh. Hallelujah! Masarap ang magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Patuloy natin itaas ang ngalan ng ating Diyos. Purihin si Yahweh, itaas ang pangalan niya. Purihin si Yahweh, dakila ka. Purihin si Yahweh, itaas ang pangalan niya. Purihin si Yahweh, dakila. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, itaas ang pangalan niya. Purihin si Yahweh, dakila ka. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Hallelujah! Purihin ka o Yahweh. Purihin ka Ama. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Amen?
Woo! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemy's drowning. And as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout, my praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. And praise the Lord, oh my. And I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? And praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Praise the Lord God. You deserve, Lord God, to be praised. For you are sovereign. You reign. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. We will continually praise your name. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Lord Church, let's lift the name of the Lord and praise His name. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul. And praise the Lord. Oh my. And I won't be quiet. And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? And praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord, we praise your name, oh God. Minsan pa, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord, and praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that is breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that is breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that is breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah!
Hallelujah! We praise your name, O God. Because truly, Lord, no one compares to you. Walang sino mang makakatulad sa iyo. Walang sino mang makakahigit, Lord God, sa kung ano yung nagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. You are sovereign, Lord God. You reign, Panginoon. You rose and defeated the grave. You are victorious, Panginoon, in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya patuloy kaming nagagalak na patuloy na aming purihin, na aming sambahin yung Diyos na buhay sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we will continually sing praises before you. Truly, Lord God, that you are holy, Panginoon. Yung Diyos na aming sinasamba, yung Diyos na aming pinupuri, ay yung Diyos na tapat, na dakila sa aming mga buhay. Truly, Lord God, that your name is the highest, your name is the greatest, Panginoon. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped, Lord God. We are here continually offering you, Panginoon, our thanksgiving, our praises before you, Lord God. You are holy forever. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, if you've been forgiven, And if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. and your name is the highest, Lord God. Hallelujah! Your name is the highest. Your name is the highest. Come on, church. Let's lift the name of the Lord. greatest. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Your name is the highest. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name
above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Hallelujah. Lord, we will continually worship you, for you are great, Lord God, in our lives. You're the name above all names, Lord God, and you are worthy to be praised, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. In the splendor of a king. Come on, church, let's lift our voices to the Lord. Let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. And he wraps himself in light, and trembles at his voice, and trembles at his voice. And how great is our God! And how great is our God! And sing with me, how great is our God! And always sing, how great, and how great is our God. And age to age he stands. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, the God and three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! And sing with me, how great is our God! And always sing, how great, and how great is our God. Let's sing, how great is our God. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great, How great is our God? Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God.
how great. Come on, church. Let's lift the name of the Lord and sing how great He is in our lives. Hallelujah. Hallelujah. And Lord will see how great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And how great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And how great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Come on, church, sing together. Sing with me, How great is your God. is our God. Ang Diyos mo ba'y mabuti sa iyong buhay? See how great Ang Diyos mo ba'y dakila sa iyong buhay? is our How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, O Lord. Yes, O God. Yes, O God. Ikaw po'y dakila, Panginoon. Ikaw po'y mabuti sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po'y mabuti, Panginoon, sa bawat isa. How great is our God. Gano'ng kabuti ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Walang hanggang kabutihan. Walang hanggang kadakilaan. Aming Diyos sa aming buhay na Panginoon, na aming sinasamba sa umagang ito. Walang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Walang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong mga alagad, Panginoon, na sumasambat, nagpupuri sa isang Diyos na buhay, upang magbigay galang, papuri, pagdakila sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Sa lahat, Panginoon, ng iyong kapatawaran sa aming mga nagawang kamalian sa iyong harapan, Panginoon. Truly, O God, ikaw yung Diyos na mapagpatawad. At Diyos na mapag-ingat sa aming Panginoon. Gaano kakabuti, Panginoon, sa iyong mga anak. Kung paano mo tinutugunan ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Kung paano mo pinagagaling ang may mga karamdaman, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami iyong ibinilang dyan sa iyong kahariang, Panginoong Jesus. At sa umagang ito, Panginoon, hindi po namin sasayangin ang bawat sandali, Panginoon, upang ikaw ay aming maparangalan
sa bawat bahagi ng aming pananambahan, Panginoon, ay Ikaw ang maluwalhati at maitaas, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan at madakila, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Akin pong akin po inanyayahan ng mga diakono para sa ating banal na hapunan.
Manalangin po tayo. O aming Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, Ikaw po ay tunay na banal. Panginoon, naritong yung mga anak na nanampalataya sa iyo, nais namin ilapit sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon. Dalangin namin na mapatawad mo kami sa mga nakikita mong mga nagawa, naisip, at kinilos namin na hindi nakakalugod sa iyo. Panginoon, salamat sapagkat sa aming sama-samang pag-alala na yung pagbibigay ng iyong dugo at katawan doon sa krus para sa aming mga kasalanan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, kami sama-samang nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan na ito ay nagkaroon kami ng pag-asa na kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, dalangin namin sa pag-alala namin at pagtanggap ng iyong simbolo na iyong katawan at dugo. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ay patuloy kaming magkaroon ng kalakasan sa aming pamumuhay, pagharap, sa aming buhay sa mundo na ito. Dalangin nga namin na kami makapamuhay at patnubayan mo kami at gabayan. Makapamuhay kami, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban at sa iyong mga utos. At patuloy kami, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin para salamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Atin pong kainin ng tinapay, tinabi ng salo. Checkmate. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po, batiin natin yung ating mga katabi. Magandang umaga, kapatid. Ang ganda mo sa umagang ito. Sabihin mo, ang ganda mo sa umagang ito. Payag po ba? Payag? Payag? Wow. Payag na po kahit hindi. Basta ang alam po natin, lahat ng nilalang ng Panginoon, sabi nga, nung ating mga nas na tinalakay, tayo ay kawangis, di ba? Napakapalad natin dahil tayo ay kawangis ng Panginoon. Kumbaga, hindi niya tayo iniwan. At sa lahat ng kanyang nilalang, tayo yung very special, di ba? Diba? Tayo yung pinagkalooban ng lahat ng karapatan sa mundong ito at mamahala doon sa atin. Ngayon naman po ay sa buwan ng Hulyo, ay July, ay tatalakayin po natin ng isang series po na ating pamamagatang healing o yung pagpapagaling. Nawa? So sabi ko nga po, nung nahanda ng Panginoon ang kanya, check mic. Parang may sabi ko nga po, Lord, parang ang yung pala ko sa akin. Okay. Pala.
Yun nga po, yun po yung tinatawag na commercial, di ba? Si Pastor Rodoy, hindi ako alam kung nasaan, hinahanap ko eh. Di ba? Sabi niya, commercial muna, di ba? Pampagana commercial. O ba? Talagang, di ba? Biglang bumubuga, no? Umaganda. Nga po yung ito pong ating tatalakay, sabi ko, Lord, parang yung healing talaga. Yung ba? Parang ang hirap niya. Kung ang isang pagpapagaling ay hindi makatotohanan, parang ang hirap. Maraming katanungan, ang Diyos ba'y nagpapagaling pa talaga? Sa panahong ito? At paano ang Diyos ay nagpapagaling at paano ang kanyang mga pamamaraan? Wala po ngayong panahon. Medyo marami kung sa ating nakita ko po sa census, sa statistic, dumadami ang mayroong may karamdaman. Alam mo, sabi nga ngayon, pagka daw ikaw ay nakasenyor, bonus na. Sabi nila, ibig sabihin, umiigsi. Hindi gaya nung unang panahon, na daan. Ngayon, umiigsi na. Pagka lumampas ka, talagang pagpapala na. Kaya yung mga mahilig sa samgyup dyan, isama niyo ako. So, yung pagpapagaling. The promise to heal. Nangako ba ang Diyos na siya'y magpapagaling? Amen. Ang sabi po doon sa Santiago 5:13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya na may pagpupuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno na iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. So yung ating mga Council of Elder dito sa ating iglesia, kilala niyo po ba ang ating mga konseho ng matatanda? So ang ating pong konseho ng matatanda, ang sabi ipatawag at magpahiran ng langis. Ang ating butihing Pastor Dan, ang ating butihing Brother Joey, Brother Jun Ragot, Brother Pastor Maki Bisda, Tatay Nestor, at ang inyong pong lingkod. Ang sabi, patawag ninyo kung kayo mayroong karamdaman at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoong Jesus, hindi sa pangalan ni Pastor Odoy. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Lord, heal me. So maraming kagalingan ang ninanais natin. Maaring kagalingan yung ating karandang pisikal na katawan. Maaring ang ating puso ay puno ng hinagpis. Ang ating puso ay puno ng pagdaramdam. O maaring tayo ay naroon pa sa ating mga painful memories na hindi natin malimutan. Yan, mga bagay na ganyan na paano tayo pagagalingin ng Panginoon. Oo, ang isang relasyon sa isang pamilya na hindi maayos. Hindi po lang katawan ang maaaring pagalingin ng Panginoon. Isang relasyon sa loob ng sambayan na kundi maayos, pwedeng pagalingin ng Panginoon at pwedeng ayusin ng Panginoon. Kung tayo ay meron pang takot sa ating buhay, takot na baka kung tayo pumanaw mamaya kung saan tayo pupunta. Diba? O may mga bitterness pa tayo na tinatago sa ating buhay, o may mga guilt pa tayo sa ating buhay, o mga disappointment pa sa ating buhay na nariyan sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal,
kaya kang pagalingin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, ano ba ang mahalagang bahagi ng pananampalataya sa kagalingan? The role of faith in healing. Sabi, manampalataya ka at gagaling ka. Pero ang ibig po sabihin, hindi lang pananampalataya, kundi kailangan din natin magtiwala sa ating Diyos. Ang pananampalataya na hindi nagtitiwala ay magiging walang kabuluhan. Lord, nananampalataya naman ako na pagagalingin mo ako. Tapos, hindi ka naman nagtitiwala. Pag sinabing, Lord, nananampalataya ako, pagagalingin mo ako, na para bang inuutosan natin ng Panginoon na pagalingin ka. Yes, ang Panginoon ay nagpapagaling na po talaga matagal ng panahon. Di ba yung babae na nagdudugo? Matagal na taon binibilang, sabi niya, Jesus, pag nahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, yung may bleeding, ay gagaling na ako. Yun yung pananampalataya niya. At nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, may kakaibang naramdaman ng Panginoon. Siyempre, Panginoon yan, Diyos yan, alam niya. Yung faith niya, alam ng Panginoon, at nung nahawakan yung laylayan, tumakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Lumabas ang kapangyarihan ng Panginoon sa pananampalataya na yun at siya'y nagtitiwala na siya ay gagaling. Faith believes that God is able to heal. Amen? Healing begins with believing that nothing is impossible with God. Lord, walang imposible sa iyo. But faith does not mean we command God. Faith means we trust God. We do not command God to heal us. We have faith and we trust Jesus to heal us. Ang sabi nga po doon sa 2 Corinto, 3 beses akong idinalangin. Ito po yung karamdaman na nararamdaman ni Paul. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Mga pagkutya, kahirapan, pag-uusig at kagipitan. At ang sabi po niya, sapagkat ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. So si Pablo po, meron po siyang dinaramdam at kanya itong ipinapanalangin. Ngunit ang sagot ng Panginoon, sa aking biyaya, ikaw ay magiging malakas. Inalis po ba ng Panginoon? Hindi po. Minsan po ganun, nakakaramdam tayo, Lord, ang tagal ko nang nananalangin. Ang tagal ko na siyang pinapanalangin. Ang tagal ko nang nananalangin. But still, andito pa po. Hindi po gumagaling. Sabi mo po, Lord, nagpapagaling ka. Ano sabi niya kay Pablo? Dahil sa iyong kahinaan, sa iyong kalalagayan, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Sapagkat nakikita ng Panginoon sa iyong kahinaan, ang Diyos sa kanyang buhay ay naluluwalhati. Yun po ang mahalaga. Paano mo luluwalhatiin ng Panginoon? Ang sabi mo, ang Diyos ay nagpapagaling, pero sa banig ng karamdaman ay hindi ka kayang pagalingin? Totoo ba yung Diyos mo? Ang Diyos mo ay nagpapagaling? Bakit ganon? God is the source of all healing. Amen? Nung isang araw lang po, kagagaling ko lang sa doktor. So, talaga po nananakit yung ganito ko. God is the source of all healing. Yung ating mga manggagamot, yung ating mga doktor, ginagamit po yan ng Panginoon. Yung mga gamot na binibigay sa inyo, mga senyor, parang awan nyo na, inumin nyo ha. Huwag niyong kalilimutan.
Ha? Kasi pwede kayo mapahamak kung kalilimutan nyo. Ay, may faith naman ako. Hindi. Yes, you have faith, you trust. God is the source of all healing. Bakit nasa doktor ka? Bakit si Pastor Odoy nagpa-doktor? Tapos magmimensahe si Pastor ng ganito, pwede naman pala akong pagalingin ng Panginoon. Ba't pa ako pupunta sa ospital? Ba't pa ako sasangguni sa doktor? Ba't pa ako iinom ng gamot? If my God is the source of all healing, wala bang pananampalataya si Pastor Odoy? Hindi ba siya nagtitiwala? Ang mga doktor, ang mga gamot, ginagamit po ng ang Panginoon. Amen? Ang sabi ng doktor, parang nagkakalyo sa loob at yung kalyo ay bumara sa nerve, sa ugat at hindi makadalo yung dugo. Ay naramdaman ko po isang araw ay magambanga na yung palasingsingan ko. Yung palang singsing ko po ay masikip na. At huli na ang lahat ng aking tanggalin ay namamagana. Bilin-bilin po ni Sister Liklik, wag mong tatanggalin niya kahit anong mangyari ha. Hanggang kamatayan niya, walang tanggalan. Ha? Kaya anong akin tatanggalin ha, nag-video call muna, nagpaalam. Diba? Oo. So sabi ko, Dok, anong kailangan? I-injection na natin. Sabi ko, Dok, ilang injection? Isa lang naman to, madali lang naman to. Magkano po, Dok? Sabi niya, 5,000. Isang injection, steroids. Sabi ko, God is the source of all healing. And Lord will provide. Isineshare ko po sa inyo mga kapatid, bakit po? Sapagkat ang Diyos ay mapagbibigaya at nagbibigay. Sabi ko, medyo nagilid po yung luha ko. Sabi ko, Lord, paano kung wala akong 5,000? Paano ang mga kapatid ko na wala o sino man na wala? Ikaw ay magpapagaling. Mga kapatid, ito po ang aking ibabahagi. Hindi po ako nagagalak na ako ay may karamdaman. Ngunit ako'y nagagalak dahil may pantustos, our Lord will provide. Hindi po tayo nagpapasalamat sa karamdaman. Hindi po tayo nagpapasalamat sa sakit, kundi ang pinagpapasalamat natin, ang Diyos natin ay buhay at tumutugon doon sa pangangailangan natin. Tama po ba? Sumakit na doon na anong gagawin ko? Ha? So tingnan po natin in a positive way that God will provide. Kahit masakit, ang Diyos ay nadyan. Kaya nga po sabi ko, Lord, paano po yung ibang mga wala? God will heal you. Malalaman po natin mamaya kung bakit ganun. So sabi ko, 5,000, sabi ko, Lord, pastor ako, wala bang discount? Pwede yun, di ba? Nahingi ba kayo ng discount kay Lord? Ay, diyan kayo mali. Dapat nahingi kayo ng discount. Lord, pastor ako, pwede bang may discount? Di nung humarap si secretary. Sabi ni secretary, Mr. De La Cruz, 4,000 na lang daw po. Palakpakan natin ng Panginoon, naka-discount tayo ng 1,000. Diba? Daling kausap si Lord. Diba? So, imagine, magbabayad ka. God will provide, God will heal you. Lord, dito na. Discount naman, naka-discount. Amen? Hingi kayong discount sa Panginoon, ha? Ang sabi doon dito. How should believers respond to sickness? Ang ganda po ng tanong. Paano ba tayo tutugon sa oras ng mga ganito na tayo ay nakakaranas ng karamdaman? Ang sabi ko nga po, hindi lang karamdaman pisikal, maraming karamdaman na nasa atin. Alam po, hindi sa isa ko kanina. Pray first. Amen. Manalangin. Diba? Bago kung saan pumunta, magpagamot, manalangin tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Ang sabi niya sa Santiago, diba? Is anyone among you suffering?
let him pray. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him. So manalangin tayo. Hindi agad tayo tatakbo kay Mang Kanor, yung albularyo. Baka doon pa tayo pumunta, mga kapatid. Ha? Tapos sasabihin sa inyo, ay, naingkanto ka, may tawas yan. Ito ang lumabas. Ha? So, pray first, kanino tayo mananalangin? Sa ating Panginoon. Ha? Tayo po mga Kristiyano, yun po ang una nating dapat gawin. Hindi na po tayo naniniwala sa ganun. Ang pinaniniwalaan po natin ay ang ating Diyos na buhay, ang Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Ano po? Pagkatapos mo manalangin, ang sabi sa kanya, tawagan, ask others to pray for you. Narinig niyo ba? Nasabi na ba sa'yo, kapatid, ipag-pray mo naman ako, bakit masakit yung bulsa ko? Kay Pastor Dan ka pumunta pag masakit ang bulsa. Kaya nga sabi ko nga, sabi, Pastor, paano yung kamay mo? Pag binibiro ko, galing kasi ako sa bangko, nag-deposit ako, 3 sako. Ay ayaw tanggapin ng teller kung hindi ako magbibilang, wala na akong, Oh. So kaya sumakit. Isang maleta, iba yung pag maleta sako. Di ba? Ask others to pray. Kapatid, ipanalangin mo naman ako dahil kung hindi man ikaw, ipanalangin mo yung kapatid ko. Panalangin mo, di ba? Yung ating online. Di ba? So again, I encourage every one of us, kung hindi pa kayo member doon, mag-member kayo doon. Kasi kung may mga panalangin na mabilis o madali, pwede din pong dalhin doon. Di ba? So bakit po? Iba po ang maraming nananalangin. Amen. Ask others to pray. Hindi na sabi ng Panginoon. Diba? Iba po ang nananalangin ng marami. Ang isa nagkakaisa, ang isa o dalawa nagkakaisa sa panalangin. Ako po naniniwala doon. Talagang alam na alam ko po yun. Ask others to pray again and pray for one another that you may be healed. This means believers should be humble enough to ask for prayer, and the church should be loving enough to pray and care. So with pray and care. So pag may humingi po sa atin ng panalangin, although minsan busy tayo, we pause, ilang segundo, ipanalangin na po agad natin. Nakita natin sa Facebook, nangangailangan ng panalangin sa online, ipanalangin na po natin. Hindi yung, ay mamaya pagdating ko sa bahay, saka ako ipanalangin. Pagdating mo sa bahay, wala, tulog ka na, hindi mo na naipanalangin. So pag nakatawa ko pong ganun, again, maglaan po tayo ng ilang segundo o minuto, ipanalangin natin yung kapatid. Pray for one another that you may be healed. Pag ako may panggap, tinatawagan ko yung mga prayer warrior ko, yung mga nananalangin sa akin, yung mga natatanda. Examine the heart. Sickness can become a time to draw closer to God. Repent, forgive, and reflect on life. Ang sabi dyan, paano ba examine the heart? Search me, O God, in knowing my heart, and lead me in the way everlasting. O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ako'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. So pasiyasa tayo sa Panginoon. How do believers respond sa sickness? Mahalaga po yun. Siguro kahit nga hindi po may karamdaman pag magpe-pray at lalapit tayo sa Panginoon. Search me, O God, siyasatin mo ako ang puso ko. Amen? Ito. So, trust God's will and timing. Lord, ang tagal ko nang nananalangin. Kailan mo po sasagutin yung panalangin ko? Hindi pa po ako gumagaling.
Minsan ang Diyos pag nagpagaling, mabilis, tama? Minsan matagal. Amen? Minsan hindi na gumagaling, physical. Pero paano ang Diyos nagpapagaling? Pastor, kung ang physical ay hindi gumagaling doon sa aspeto ng physical. Alam niyo po, nung ako ay nagtatrabahong nurse at ako po ay nasa dialysis. At ang dialysis po ay 4 hours ang session. So habang nagpipreach ka, nag-share ka sa iyong pasyente, Lord, paano mo mimensahe ang mga pasyente na ito? 35 patient, paano sila gagaling? Nakarinig na po ba kayong dialysis gumaling? Anong gagawin mo? That your God will heal physically and yet continuous 3 times, 2 times a week nangyayari. Paano mo ipakikilala yung Diyos mo na siya'y nagpapagaling? Sir, sabi niya, ibig ko sabihin pala, pag nanampalataya ako, nagtiwala ako, gagaling. Yun ang sabi ng Panginoon eh. So, hindi na po ako magpapagamot. Ako po'y nananampalataya. Wow. At ako'y nagtitiwala na ako'y pagagalingin ng Diyos. Hindi na po talaga nagpagamot. After 2 weeks po, tumawag po yung magulang. Patay po, expired. Pinagaling ba siya ng Panginoon? Physically, hindi. Pero nung makilala niyang Panginoon, nanampalataya siya, naniwala siya, eternal hope, pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Nakilala niyang Panginoon. Ang sabi, eternal hope, may pag-asa. Ang pag-asa, hindi lang dito sa lupa. Sa kabila, nadun lahat, higit, eternal hope, ang pag-asa natin sa Panginoon. Kaya ang bilin ko sa kanila, pagka ako'y kinuha na ng Panginoon, kayong 35 nito, salubungin ninyo ako. Magkikita-kita tayo doon. Sino pong higit na alam mo ang susuungin mo, kamatayan ay haharapin mo? Gaano katibay? Na alam mong pag itinigil mo yan, may kalalagyan ka at mamamatay ka. Pero siya'y nagtiwala at nanampalataya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Pero hindi nangyari. Nagpagaling ba ang Panginoon? Opo, pinagaling siya. Ang kanyang kaluluwa kasama ng Panginoon. So maraming bagay, hindi lang sa physical, gumagaling. Mga kapatid, kung tayo may karamdaman ng mga ganyan, wag po tayo, ang sabi, wag tayong mawalan ng pag-asa. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa. Hindi nga, Pastor, ito nga eh. How to respond when God does not heal immediately? Oh, Pastor, Udoy, 5 taon na ako nananalangin eh. 6 na taon na. Ano pong gagawin ko? Keep trusting God's character. Kung hindi agad gumagaling, ibig sabihin ng Diyos, hindi na ba makapangyarihan? Kung hindi na tayo gumagaling, ang Diyos ba, dahil gusto natin na agad tayo doon, makuha natin yung gusto natin at hindi natin nakuha, does mean that our God is powerless. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan kahit na ang ating mga kahilingan at ating mga panalangin ay hindi agad nasasagot, agad-agad. Amen? In His time, ang sabi, in God's will and timing and His wisdom, mas maalam ang Diyos kaysa sa atin. Tama po? God may be silent, but He is not absent. God may be silent, but He is not absent. Continue praying. Kanina, tatalakay natin. Ang sabi sa Lucas, men always ought to pray and not lose heart. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yan ang ating sandata. Panalangin, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito, masama minsan. Do not blame yourself or others. Diba? Paano mo i-blame yung sarili mo? Siguro,
Pag talagang bawal na sa iyo, ginagawa mo pa. Di po ba? At talagang ang sugar mo 500 na, talagang 1.5 pa kumakalaklakan ng coke, ano? Pwede mo na i-blame siguro yung sarili mo, ano? Pwede na kaya po yun, alam mo? Oh, ay talagang hindi na magkaintindihan ng kolesterol ay 350 na ipanay pang sangyup. Do not blame yourself or others. Ay siguro yung sinabi ko, pwede nang i-blame. Pero, Lord, sumusunod naman po ako. Sobrang ingat ko na nga po. Ano po ang sagot? Maybe I am not healed because I lack faith. Siguro kulang pa yung pananampalataya ko. Diba? Siguro mahinang manalangin si sister. Siguro mahinang manalangin si nanay para sa akin. May tindi ako gumagaling. Because I lack of faith, that can bring guilt and discouragement. Wag po. Wag tayo mag-discourage. Yes, faith matters. Yes, faith matters, but healing is still under God's sovereign will. Nasa Kanya pa rin po ang kapangyarihan. Bakit po? Ay meron nga diyang iba, talagang wala na nag-iingat, hindi na nag-iingat pero ang lakas-lakas. Karinig na po kayo ng ganun. Diba? Ayun si walang kabisyo-bisyo, walang talaga yun, nabalita mo, biglang dedo. Diba? Uy, bakit? Biglang tumaas na Diba? Baka naman sisisihin mo si nanay. Nanay, ikaw kasi nanay, luto ka ng luto ng tuyo. Yan, nagka-UTI tuloy ako. Do not blame yourself or others. Suffering is part of life in a broken world. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Ang sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi ko nga, Lord, ano ba yung sabihin mo ito? Nung ikaw'y nagmi-ministry dito, hindi ka ba man lang napapagod? Hindi ba man lang sumasagit ang paa ng Panginoong Hesus, kalalakad? Hindi ba man lang ba na ang Panginoon nasa katawan lupa? Hindi ka ba antok na antok? Di ba? Paano tinis ng Panginoon? Doon nga sa krus ng Kalbaryo, sakit. Di ba? Ang sabi niya, pinagtagumpayan ko yan, dinaanan ko yan. Mga kapatid, alam po na ang lahat na nangyayari sa atin dito in the broken world, sinabi ng Panginoon, dinaanan ko yan. Bakit po? Upang tayo ay walang maikatuwiran sa harap ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin ng Panginoon na ganito, tapos hindi niya naramdaman. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon ay napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi po nangako ang Panginoon ng masarap na buhay dito. Ang sabi nga po natin minsan kung kailan ka naging Kristiyano, parang lalong umirap ang buhay. Kung kailan ka naging Kristiyano, lalong laging parang ang dami mong problema. Kung kailan ikaw naging Kristiyano, bakit parang sunod-sunod? Pero nung hindi pa ako Kristiyano, parang baliwala naman. Everything is okay. Happy-go-lucky ka. Pero nakilala mo, hindi po, pinakikita sa iyo ng Panginoon ang katotohanan. Bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga alagad. At may pangako naman ng Panginoon Kung napagtagumpayan ko ito, mapapagtagumpayan natin. Amen? Sa tulong ng Panginoon. Amen? Wala pong Kristiyano na hindi matagumpay. Amen? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay. Siya yung ating modelo. Siya yung Diyos mo. Kung ang Diyos mo ay victorious, ganun ka rin sa buhay mo. Sino pang mamanahin mo, sino pang tutularan mo, kundi yung Diyos na nagtagumpay dun sa krus. Namatay at nabuhay. Ganun ka din, di ba? Pag namatay ka, bubuhayin ka uli ng Panginoon Kaya nga ang Panginoon namatay, nabuhay.
Ibig sabihin, pag namatay ka, walang mangyayari sa iyo. Hindi, bubuhayin ka rin ng Panginoon. Isasama ka niya. Hindi ka niya iiwan. Ay, ito pala sinasabi ng Panginoon. Nung siya'y namatay at nabuhay, ako'y mamamatay at bubuhayin uli ako ng Panginoon. Yun ang pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. And the greatest healing is found in Christ. Wala na po. Wala na po, kundi sa ating Panginoong Hesus lang natin makikita. Ano po sabi niya dyan? But sa Isaiah 53, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ngunit dahil sa ating kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Iniquities, tayo ay gumaling dahil sa mga pahirap na dinanas niya at sa mga latay at tampas ng mga tinamo niya na kanyang tinanggap, tayo ay gumaling. Kung ang ating pong Panginoong Hesus ay tumanggap ng ganito at kanyang tiniis, at tayo dadanas ng ganon, alalahanin natin ang Panginoon ang kanyang dinanas doon sa krus ng Kalbaryo upang maging kalakasan natin. Doon sa krus na kung siya'y nabayubay, na kung saan doon sa krus ang ating mga kasalanan ay kanyang tinubos. Na kung saan doon sa krus ang ating mga pagkakamali, brokenness, doon sa krus ay kanyang inako. At doon sa krus sa kanyang pagkamatay ay tayo na-reconcile sa Panginoon. The greatest healing is not only when the pain leaves the body. Yun yung po sinasabi ko kanina. Gumaling ka sa katawan. Greatest healing. Ito po yun. The greatest healing is when sin is forgiven, ang iyong kasalanan ay pinatawad, at ang ayong kaluluwa ay ibinilang niya sa kanyang kaharian. Our body is only temporary, mga kapatid. Pero yung ating kaluluwa ay eternal. Amen? Iiwanan natin yan. Maaring hanggang sa ating kamatayan, dali natin. Pero yung nga po yung kanina, eternal hope and eternal na kagalingan ay mararanasan natin sa ating Panginoong Hesus. Tayo po tayong lahat. Maaari pong samantalahin natin at tayo lumapit sa Panginoon. I would like to invite sa unahan, kung kayo po ay nais na ilapit sa Panginoon, nakaramdaman sa pagkakataong ito, hindi lang po kayo, kundi kung inyong magulang, inyong mga anak, mga kapatid. Ang sabi doon, pray for each other. Hawa. Tay, halika. Panalangin natin ng iyong anak, yung iyong panalangin. Si Berhelio, di ba? Pray for one another. Sino pa po? Hindi lang po ikaw. Kung may kamag-anak ka, kapatid, ang Diyos ay buhay. Ang ating narinig na kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan ay nananatiling makapangyarihan. Kayong mga na dito sa unahan, itaas nyo ang inyong mga kamay. At kayo naman mga kapatid, atin pong itungo ang inyong
ulo, itaas ang inyong mga kamay at idako sa lugar ng ating mga kapatid na ito na humihingi ng panalangin. Aming Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Na iyong salita ay patuloy, Panginoon, na hindi nawawalan ng kabuluhan. Nakikita mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid nito nasa iyong harapan sa unahan, Panginoon. Na lumalapit, Panginoon, nagpapasiyasat ng kanilang puso, tulad ng iyong sinabi, Panginoon. Nararamdaman mo, Panginoon, ng mga bagay na kailangang linisin at pagalingin. Hindi man sa kanilang sarili, kundi sa kanilang mga minamahal, kapatid, magulang, kasambahay, o hindi lang pisikal, kundi maging isang relasyon, Panginoon, na nais mong buuin, Panginoon. Lord, we ask for your forgiveness. We ask for your pagpapagaling, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, na nabuhay noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat sa man po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy hindi magbiyaya, Panginoon, ng pangangailangan ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Sa iyong kanilang buhay, Panginoon, ay makita na ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay patuloy na kumikilos. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagkamatay mo doon sa krus ng Kalbaryo na iyong inako lahat. Sa mga latay na iyong tinamo, kami iyong pinagaling, Panginoon. Sa krus na ikaw ay nabayubay, maging ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan, higit pa sa kagalingan na iyong ibinigay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name, amen, amen. Amen. No? Salamat po sa Panginoon sa mga katotohanan at mga salitang nagbibigay ng kagalingan, ng kapangyarihan, at ng pananampalataya na ang Diyos natin ay ang nagpapagaling. Salamat po, Pastor Edu. Isang buwan po nating tatalakayin ang pagpapagaling. No? So I'm so excited. I know the Lord will move. The Lord will heal. The Lord is still the Lord of miracle. No? So patuloy po tayong umasa sa ating Panginoon. At sa oras pong ito, tayo po ay dumako sa ating pong pagbibigay ng ating pong mga ikapu at mga handog. No? Ihanda po natin ang ating mga sarili. No? Sabi ni Pastor Edu kanina, meron daw pong may sakit sa bulsa. No? Sino po dito gusto gumaling ang sakit sa bulsa? Amen. Alam po ng Diyos. Alam niyo po sa ating pong babasahing mga salita, ito po ay binabasa natin upang mamulat po tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. No? Na ito po ay hindi manatiling lihim sa iba, ngunit maging isang hayag na katotohanan po sa lahat. Sapagkat nais ng Diyos na tayong lahat ay lumaya at tayong lahat ay mapagpala. Basahin po natin ang salita ng Panginoon mula sa Lucas 16:9 hanggang 12. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay
ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Mga kapatid, sa parabolang ito, sinabi ng Panginoon na merong isang tusong tagapamahala. At nalaman ng Diyos, nalaman ng Panginoon, na ang tusong tagapamahala ay mandaraya. Kaya sinabi niya sa tusong mandaraya, ibigay mo sa akin ang iyong talaan at ikay aalisin na sa iyong posisyon. Mga kapatid, pinapakita ng Panginoon, sabi nga, tayo dumating sa lupa ng walang dala, tayo rin ay aalis ng walang dala. Ano man ang ibinigay, ating tinatamasa, ating tinatangkilik, ang lahat ng ito ay galing lamang sa Panginoon. At tayo'y mga tagapamahala lamang. Mga kapatid, ang unang katanungan, tayo ba ay mapagkakatiwalaan? Nais ba nating lakihan ng Diyos ang ipinagkakatiwala sa atin? Nais ba nating tayo umunlad sa ating pamumuhay, sa estado ng ating pananalapi? Nais nating tayo pagkatiwalaan. At ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay napagkakatiwalaan sa maliit, ikay pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya mga kapatid, ang unang tanong ng Diyos, tayo ba'y mapagkakatiwalaan? Minsan, tanungin natin ang ating sarili, pag tayo ba'y tumatanggap ng sahod o tayo tumatanggap ng bayad sa ating mga kliyente, tumatanggap ng ating kita, una ba nating itinatabi ang ating ikapu? Una ba nating itinatabi ang ating mga handog? At may buong ligaya, buong galak na hinihatid sa harapan ng ating Panginoon? O naisip muna natin na pag dumating halimbawa ang sahod, ay nako, ang mga kaibigan kong pangalang Judith, yan ang uunahin, hindi ba? Nauna po ba ang mga bagay-bagay na yon? O talagang itinatabi na natin? Naalala niyo po, nais ko pong dumating tayo dun sa isang punto, na pag dumating ang isang sahod, alam natin, ay ito, para to sa Panginoon. Para to sa Panginoon. At kung ano yung natira, yun ay para sa lahat ng aking pangangailangan. Sasabihin ng iyong isipan, kulang nga yan sa pangangailangan mo. Ibibigay mo pa yung 10%, kulang nga yung natira sa pangangailangan mo. Ang sabi ng Panginoon, pagkakatiwalaan mo ba ako? Nasasapat yan sa lahat ng pangangailangan mo, sa lahat ng tustusin mo. Kasi kung hindi ka nagbibigay ng may pananampalataya. Nagbibigay ka kasi kaya mo lang. Pero kung nais mong ibigay ang iyong buong kagalakan, ang iyong buong katapatan at buong pagtitiwala sa Diyos, itatabi mo yung naunang, sabi nga, honor your God with your first fruit. Yung pinakamainam, yung pinakaunang ani, ibigay mo kaagad sa Panginoon. Bilang isang ama, hindi ba nakakatuwa? Ako natutuwa ko pag yung anak ko mapagkakatiwalaan. Kayo po, mga magulang, hindi ba kapag ang anak mo pag mapagkakatiwalaan na pag binigyan mo ng ganito, ay napakahusay. Nakakatuwa din kapag ang isang anak ay may lubos na pagtitiwala sa iyo. Di ba? Kaya nga si Eli sabi, Daddy, can I add it to cart? Can I add it to cart? Nagtitiwala yung isang bata. No? Nagtitiwala ang isang bata sa kanyang ama na ipoprovide ng kanyang ama ang lahat ng kanyang pangangailangan. Mga kapatid, tayo ba'y mapagkakatiwalaan? Tayo ba'y nagbibigay ng may kagalakan? At higit sa lahat, tayo ba'y nagbibigay ng may pananampalataya? Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Ang katotohanan kailanmay hindi mapaparam, hindi magbabago. Mga katotohanang minsan mapanakit, Panginoon, ngunit mga katotohanang nagpapagaling, katotohanang nagpapalaya. Panginoon, sa amin po, na hindi naging tapat, Panginoon, sa iyo, kami po, Panginoon, ay humingi ng pagpapatawad, Panginoon. Humingi po kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula, Panginoon, sa iyo.
upang ang mga katotohanan ito, Panginoon, ay mailapat namin sa aming mga buhay. At upang dumating ang araw, Panginoon, na may buo kaming kagalakan, buong pagtitiwala at buong pananampalataya, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mapagpala, Ikaw ang Diyos ng promotion, Lord God. Ikaw ang Diyos na nag-i-increase, Panginoon, ng aming pong pininsal na kapasidad, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon, maging channel of blessings mo, Lord, to this world, Lord God, sa lahat ng mga ipinapagawa mo sa aming iglesia, sa lahat ng mga ipinapagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, upang mag-increase kami, Panginoon, sa mabubuting gawa. Panginoon, dalangin po namin na kami, Panginoon, ay matagpuan mo na mga tapat na tagapamahala, Panginoon, ng lahat ng bagay na iyong namin pong tinatangkilik mula sa iyo. At sa oras pong ito, Panginoon, ay tulungan mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, nang magbalik sa iyo, Panginoon, ng aming pong ikapu at handog at magbigay ng may pananampalataya na ikaw ang Diyos na nakakakita, Panginoon, hindi ng ang laman ng mga sobring ito, ngunit ng laman ng aming mga puso. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe ngayon tungkol sa healing, and I know lahat tayo ay naghahangad ng kagalingan, hindi lamang para sa ating mga sakit, kundi sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Salamat po, Pastor. At ngayon naman po ay dumako tayo sa ating mga pabalita para sa unang linggo po ng buwan ng Hulyo. Patuloy po tayo nag-aanyaya para po sa ating pulong panalangin na ito po ay ginagawa natin on a Friday, every Friday, 7 p.m. dito po sa ating iglesia. Sabi nga kayo ni Pastor, meron tayong online, meron tayong mga group chat na kung saan pwede tayo magpadala ng ating mga prayer requests. At yun po ay ating pinapanalangin every Friday. Kung medyo kailangan talaga ng emergency, then we have the prayer warriors to pray for all our concerns. Pero mas maganda po kung maaari ay tayo makapunta rito on a Friday para sama-sama po tayong nananalangin, nakikinig ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, nagbibigay ng ating mga pasasalamat sa ginagawa po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At minsan, meron din tayong snacks na ipinoprovide para po sa ating pagdalo. Muli po, paanyaya sa bawat isa, prayer meeting every Friday, 7 p.m. dito po sa ating iglesia. Tuloy-tuloy rin po ang pag-aaral sa why we believe, what we believe. Bakit ba tayo naniniwala sa ating mga pinaniniwalaan? This is an adult class every Sunday, 8 a.m. dito po sa ating iglesia. Ang pinag-aaralan po namin ngayon ay tungkol sa spiritual warfare. So napakaganda po na aming mga pag-uusap, mga kanya-kanya mga opinion tungkol po sa spiritual warfare, kung paano ito nararanasan, kung paano natin ito mapapagtagumpayan. And I do believe that every Christian is part of the spiritual warfare. So muli po, pag-aaral sa salita ng Diyos, every Sunday, 8 a.m. At inaanyayahan pa rin ang bawat isa, ABC, Glow, MMOG,
and Cedars to attend this particular Bible study every morning. Pinangungunahan po ito ni Pastor Nesta Mayo. Kung meron po tayong adult class, meron din naman po tayo para sa mga kids. Sunday School for Kids sa Central every first to third Friday, 10 a.m. to 11:30 a.m. dito po sa ating Ring Iglesia. Meron silang parang kwarto doon sa likuran natin na ginaganapan po ng kanilang pag-aaral sa pangunguna po ni Teacher Mai at iba pang mga Sunday School teachers. So we encourage everyone, yung ating pong mga kids po ay pumunta rito on every Sunday para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po, 10 o'clock to 11:30 every first to third Friday of the month. Kids Bible Study. Koinonia. This is going to be held on July 12, this coming Sunday na po yan. Ano po ba ito? A lunch fellowship and opening of Building B after the worship service. Kung mapupunan nyo, napakalaki po ng improvement ng ating bahay-sambahan. Noong nakaraan po ay may bakod pa yan, ngayon po ay open na. So parang meron na tayong balcony when it comes to the attendance. Kaya naman po nagagalak tayo at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagpo-provide para po tuloy-tuloy din ang construction sa ating bahay-sambahan. Palakpakan po naman natin ating Panginoon. So kung halimbawa pong mapupuno tayo rito sa may harapan, meron tayong second floor, meron tayong balcony para po patuloy tayong dumami sa ating pagsamba. Muli po, this coming Sunday, magkakaroon po ng soft opening sa ating Building B. Kaya naman, bring ulam, rice and drinks will be served. Ibig po sabihin, wala na tayong problema sa kanin, wala na tayong problema sa drinks. Ang dadalhin po natin ay ulam to be shared para po sa bawat isa. Hindi lang po basta ulam. Kung meron kayong gustong dalhin na mga kakanin para meron tayong panghimagas after eating, napakaganda po, nasalo-salo tayo. This coming Sunday na po yan. So after po ng worship service, wala mo nang uuwi para po sama-sama tayong manananghalian. Dala nyo po ang inyong mga ulam, rice and unlimited drinks provided by the church. So makikita natin, parang itutur tayo dito po sa loob ng ating iglesia. Muli po, Koinonia, this coming Sunday after the worship service. So wala pong aalis, uuwi after the service this coming Sunday. On Sunday still, right? Pagkatapos po ng ating fellowship or lunch fellowship, on that same day, 3:00 naman po ng hapon, magkakaroon tayo nung Purihin si Yahweh, a night of praise and worship. Dito po muli sa ating iglesia, July 12, 2026, 3 p.m. is the registration. So kung meron tayo sa umaga na pagdiriwang para po sa tuloy-tuloy na construction ng ating bahay-sambahan, sa hapon naman po, it's going to be a night of praise and worship. Purihin si Yahweh at tuloy-tuloy po yung ating pagsamba at pagpupuri sa ating mahal na Diyos. So right after the lunch, pwede po tayong umuwi or pwede na nag-stay para po sa pag-attend naman sa ating particular activity, a night of praise and worship, entitled Purihin si Yahweh. So muli, sama-sama tayo this coming Sunday para po sa mga activities na to. Maraming salamat po. Kung wala na ay nais nating tawagin si Pastor Edu para po sa ating mga visitors at ang benediction. Thank you, Brother Boy. So muli po yung ating sa linggo, yung ating Purihin si Yahweh. So yung kaninang ating opening ng praise and worship, Purihin si Yahweh. Oh, laban na itatakbo, di ba? Purihin si Yahweh, ipalakpak ang mga kamay. Yung kanina, pwede ba praise and worship yung ating closing song mamaya, no? Purihin si Yahweh. So yun po yung ating maririnig, yung ating temang Purihin si Yahweh. At ito po ay uli, isang paalala lang, ito po ay kasama natin ang ating mga ibang local churches. At may mga imbitado pa po tayo na mga iba na churches. So, pwede po kayong mag-invite, isama nyo po dito, para naman po, marami po tayo magpupuri sa Panginoon. So, yung drinks, sinabi ni Mother Boy, sagot na po ng church, ang ating pansit,
pansit. Oh, okay. Oh, tatlo yun, sinagot nun. Oh, at saka drinks. Unlimited. Diba? Hanggat hindi kayo nag-iihi, pwedeng uminom. So kanin, may kanin din tayo. May kanin, kanin, kanin. Wow. Huwag po kayo mawawala. Sagot ko po ang lechon. Sinabi ko na po, ha? Oh, doon na magkakalaman kung anong klaseng lechon yan. Kaya, huwag po kayong pauhuli, ha? Dadalawang kilo po yun. So much for our announcement para sa linggo. So, tatawagan ko po ang ating naging panauhin, ating bisita, si Jelly Mulase, San Isidro, Parañaque. Ayo. Si Trina Don Sardenda, taga BGC. Bisita siya na ni Kuya JT. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Panalangin po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming dalawang kapatid na ito na yung idinako sa lugar na ito, Panginoon. Dami pong patuloy na dalangin. Kayo po ang patuloy na magbukas ang kanilang puso't isipan para sa ganitong gawain, sa kahalagahan ng iyong salita, higit sa lahat sa kaligtasan na binibigay mo para sa bawat isa. Maraming salamat po. Patuloy pong pagpalain sila, maging ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ganun po, tinatawagan ko po ang ating Chairperson, Evangelism Committee, Pastor Dan, para yung ating dalawang kapatid na sumunod sa tubig ng bautismo, Brother Francasio E. Monteroyo Jr. Sister Jessica M. Gambalan. Tayo po muli ay umayo at tayo panalangin natin ang ating mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo nagdadako, kayo nagdadagdag, kayo ang aming Diyos na sinusundan, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kapatid na ito na may pusong handang sumunod sa tubig ng bautismo, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay at patuloy mo po pong makita sa kanilang buhay yung kababaan loob at yung kalooban mo sa kanila, Panginoon, maging sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Sila ay aming nakasama, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Be the glory for
tayo sa Panginoon. Aming Diyos na buhay, maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito, sa bawat sandali na yung pinagkaloob mo sa amin. Higit sa lahat sa iyong salita, Panginoon. Lord, na ikaw ang tunay na aming Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Hindi man minsan, Panginoon, sa aming naisin na mabilis, matagal o paghintay, ang alam po namin, Panginoon, ay hindi ka nawawalan ng kapangyarihan upang kami ay pagalingin, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat iyong mga anak na patuloy na nananampalataya at nagtitiwala sa kagalingan na ibubuhos ng ating Panginoon sa buhay ng bawat kanyang mga anak. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi magkasala at makapaghaharap sa ating Panginoon na may pagkumbaba, kabanalan sa iisang Diyos na buhay noon, ngayon at magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa kanya ang kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, bago po tayo patuloy na umawit sa Panginoon, let's continue to declare blessings sa ating mga brothers and sisters. Let's have a partner po and we can pray at least a minute or two po. Amen. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Minsan ba po patuloy nating awitin ng ating Panginoon. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, papuri sa langit, sa lakas na taglay. Sa kanyang mga ginawa, purihin ang pangalan niya. Sa tunog ng trumpeta, dakilain siya. Ipalakpak ang kamay, tayo ay sumigaw. Purihin ang Panginoon kailanman. Purihin si Yahweh, Sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh, sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh. Minsan pa sa banal na templo, sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, papuri sa langit, sa lakas na taglay. Sa kanyang mga ginawa, purihin ang pangalan niya. Sa tunog ng trumpeta, dakilain siya. Ipalakpak ang kamay, tayo ay sumigaw. Purihin ang Panginoon kailanman. Purihin si Yahweh, sa lakas ng sigaw, kalaban
kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh sa lakas ng sigaw, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh. Amen. Masarap pa magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin si Yahweh, itaas ang pangalan niya. Purihin si Yahweh, dakila ka. Purihin si Yahweh, itaas ang pangalan niya. Purihin si Yahweh, dakila ka. Purihin si Yahweh, itaas ang pangalan niya. Purihin si Yahweh, dakila ka. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa lakas ng sigla, kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh. Sige po, maaari na po tayo magkamayan. God bless us all. Kalaban mo ay tatakbo. Purihin si Yahweh sa sigla ng ating awit, kalungkutan mo'y mawawala. Purihin si Yahweh.